Lumayas ka, hindi ko kailangan ng isang hamak na janitor na walang-wala para bantayan ako na parang asong gala. Hindi man lang tumingala si Gregorio del Rosario. May ngaluha sa kanyang mukha. 2 bilyong piso. Nawala. Ninakaw. Nakaw pong mag-isa sa isang bakanteng opisina na may kasamang whisky na hindi man lang niya mayangat. Si Andres Reyes ay nakatayo sa may pintuan. May hawak na mop. Sir, may paglilingkot po ba ako? Anak, halos hindi mo nga kayang bilhin ang sapatos na suot mo. Bumalik ka na sa timba mo. Hindi umalis si Andres. Tumingin siya sa likuran ni Gregorio, diretso sa mga dokumento sa mesa. May napansin ang kanyang nga mata na walang sinuman sa gusaling iyon ang nakakita sa loop ng 18 buwan. Pagkatapos, nagsabi siya ng 3 salita. Natigilan si Gregorio. Tinitigan niya ang janitor na parabang nakakita siyang multo. 3 salita mula sa isang taong nagtutula lang mop para mabuhay. At ang 3 salitang, iyon ang nagligtas sa buong imperyo. Isang bilyonaryo mula sa adi-kibilyong kataksilan. Kailangan mong marinig kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Ibabalik kita. 9:40 Niyo. Isang gabi ngang Martes sa huling bahagi ngang Oktubra. Ang Bonifacio Global City, BGC, ay ginagawa ang laging ginagawa nito. Kumikinang na parang hindi natutulog. Sa 40 palapag, hinihiwangang Del Rosario Tower ang kalangitan na parang kutsilyong salamin. Ang uringang gusali kung saan ang elevator pa lang ay mas mahal na kaysa sa mga apartment ng karamihan. Sa ibaba, sa likod ng gusali, mayroong isang service entrance. Walang marmol dito, walang chandelier. Isang kulay abong metal na pinto lang na may badge scanner at isang kumikislap na ilaw sa itaas nito na walang sinuman ang nag-abala na ayusin. Ay swipe ni Andres Reyes ang kanyang badge eksaktong 9:47. Parehong oras gabi-gabi. 11 taon ng tuloy-tuloy. Tumunog ang scanner. Naklik ang pinto. Sumunod sa kanya sa lupang malamig na hangin nega Oktubre. Naglakad siya sa isang pasilyong semento patungo sa locker room sa basement. Umugong ang ma-fluorescent na ilaw sa mababa at pagod na ugong. Ang silit ay amoy sabong pang-industriya at lumang kape. 4 na metal na locker ang nakahanay sa dingding. Binuksan ni Andres ang pangalawa. Sa loop, nakasabit sa isang kawit, ang kanyang navy coveralls, plansado at malinis. Isinuot niya ito sa paraang lagi niyang ginagawa. Kaliwang binti muna, kanang binti, izip sa harap. Sa loop ngang pinto nga niyang locker, mayroong isang kupas na litrato. Isang mas batang Andres, marahil 30 taong gulang, nakasuot ng isang matikas na kulay abong suit, nakikipakamay sa isang tao sa isang seremonyang pagtatapos. UP College of Business Administration MBA Class of 98. Sa tabi mismo ng larawan, nakadikit sa metal, isang naninilaw na clipping ng diaryo. Isang maliit na artikulo tungkol sa isang accounting firm na pag-ari ng Pilipino na nagsara noong kasagsagan ng krisis pinansyal sa Asya. Ang pangalan ng firm ay Rees and Associates. Tinitingnan ni Andres ang larawang iyon gabi-gabi. Walang sinasabi tungkol dito kaninuman. Kinuha niya ang kanyang cart ng panlinis, isinakay ang nga spray bottle, basahan, nga supot ng basura, isinuksok ang isang gastadong paper bag sa kanyang likurang bulsa. The Intelligent Investor ni Benjamin Graham. Sira na ang gulugot, nakatupi ang nga pahina. Binasa niya ito marahil ngang 15 beses. Pagkatapos ay nagtungo siya sa service elevator. Alam mo, mas kilala ni Andres ang gusaling ito kaysa sinumang nabubuhay. Mas mahusay kaysa sa mga security guard, mas mahusay kaysa sa mga executive. 11 taon ng paglilinis sa bawat palapag. Bawat opisina. Bawat banyo. May natututunan ka. Alam niya na ang marketing team sa
1, 2, palapag ay laging nag-iwan ng mga kahon ng Jollibee sa kanilang mga mesa tuwing Biyernes. Alam niya na ang legal department sa ika-22 ay mas maraming dokumento ang sinisret kaysa sa anumang ibang palapag. Alam niya kung sinong executive ang nagsasabing ng good evening kapag dumadaan siya at kung sino ang tumitingin sa kanya na parang bahagi lang siyang pader. Karamihan sa kanila ay tumitingin sa kanya, ayos lang iyon, hindi kailangan ni Andres na makita. Mayroon siyang routine. Ang kanyang ritmo ay mop ang lobby, ay vacuum ang pasilyo, alisin ang basura, punasan ang salamin, bawat palapak mula sa ibaba hanggang sa itaas na nagtatapos sa ika-40. Ang ika-40 palapak. Ang executive suite. Dun naroon ang corner office. Ang malaki. Ang opisina ni Gregorio del Rosario. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Gregorio del Rosario. 52 taong gulang. Self-made billionaire. Itinayo ang Del Rosario Enterprises mula sa isang solong real estate deal sa Quiapo hanggang sa isang 115 bilyong komersyal na imperyo. Mga office tower shopping center, mga luxury development. Ang pangalan ng lalaki ay nasa mga gusali sa 6 na rehiyon. Ngunit ngayong gabi, wala sa iyon ang mahalaga. Ngayong gabi, wasak si Gregorio del Rosario. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mahogany desk sa dilim. Ang tanging ilaw ay ang asul na sinakmula sa screen ng kanyang laptop. Maluwag ang kanyang kurbata. Nasa sahig ang kanyang diaket. May isang basong matsalan 25 sa mesa na ibinuhos 3 oras na ang nakalipas, puno pa rin. Nakatitik siya sa isang forensic audit report. 62 pahina. At bawat pahina ay isa ang sinasabi. Isikasan 2 bilyon ang naubos mula sa Del Rosario Enterprises sa nakalipas na 18 buwan. Inilipat sa pamamagitan ng isang web nga mga shell company na may mga pangalang hindi umiral 6 na buwan bago nagsimulang gumalaw ang pera. Ang kanyang board of directors ay tumawag ng emergency meeting para sa 8:00 a.m. bukas. 3 malalaking investor na ang nagbabantang umalis. Ang stock ng kumpanya ay bumagsak ng 11% matapos may maklik ng sismis sa press. At ang pinakamasama, akala ni Gregorio ay alam niya kung sino ang gumawa nito. Si Santiago Santi Velasco, ang kanyang CFO, ang kanyang kanang kamay sa loob ng 8 taon, ay natuklasan ang mga pakakaiba 2 buwan na ang nakakaraan at itinuro ang daliri diretso kay Jose Joey Magsaysay. 26 taong gulang. Isang bata mula sa Tondo, junior financial analyst. Tinanggal agad siya ni Santi. Pinaniwalaan ni Gregorio ang bawat salita nito. Ngayon, nakaupo sa madilim na opisina na may mga tuyong luha sa kanyang muha. Hindi na siya sigurado kung may pinaniniwalaan pa siya. Itinula ni Andres ang kanyang cleaning cart palabas ni service elevator sa ika-40 palapak bandang 11:15 Newto, gram, patay na tahimik ang pasilyo. Ang uri ng mamahaling katahimikan. Makapal na carpet, soundproof na pader, ang ugong ng central air conditioning na bumubulong sa maven. Sinimulan niya ang kanyang routine. Basurahan muna. Pagkatapos ay ang mga dingding na salamin ng conference room. Pagkatapos ay ang mga banyo. Nagtrabaho siya pababa ng pasilyo. Bawat opisina. Dahan-dahan at tuloy-tuloy. Gaya ng lagi niyang ginagawa. Ngunit nang lumiko siya sa kanto patungo sa opisina ni Gregorio, huminto siya. Nakabukas ang ilaw. Hindi ang mailaw sa itaas. Tanging ang asul na sinag na tumatagas sa salamin na pinto. Halos 4,000 gabi nang nilinis ni Andres ang palapa na ito. Alam niya ang gapetan ni Gregorio. Ang lalaki ay karaniwang wala nangang 30. Umuwi sa kanyang penthouse sa Dasmariñas Village.
Hindi kailanman nananatili ng lampas 8:00. May mali. Ipinak ni Andres ang kanyang card sa pader, naglakad patungo sa pinto, kumatok ngan 2 beses ng marahan. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Ginong Del Rosario, si Andres po ito, cleaning crew, tinitingnan ko lang po kung may kailangan kayo bago sabi ko lumayas ka. Ang boses ni Gregorio ay nagmula sa lubenehe madilim na opisina. Pause. Garalgal. Na parabang kinakausap niya ang sarili sa loob ng maraming oras. O hindi. Nagsasalita. Dapa ay umalis na si Andre. Iyong ang itinuro sa kanya na 11 taon na pagiging invisible. Huwag magtanong. Huwag magtagal. Huwag gawing problema ang iyong sarili. Maglinis lang at umalis. Ngunit may isang bagay sa boses na iyon, isang bagay na basag at desperado, na nagtulak sa kanya na buksan ng kaunti ang pinto. Unang tumama sa kanya ang amoy. Whiskey. Ang matapang, mausok na uri, pagkatapos ay nakita niya si Gregorio, nakayukot sa kanyang mesa. Mapapel kahit saan? Hindi. Ang malinis, namgasalansan, na karaniwang pinananatili ni Gregorio. Ang maga, ito ay nakakalat. Ang ilan ay nasasahik. Isang forensic audit report na may mapulang bilog at sulat kamay namga talasam ga margin. Sir, pasensya na po. Narinig ko lang narinig mo ano. Natapos na ako? Tumawa si Gregorio. Mapait. Walang laman. 2 bilyong piso ang nawala. At nakaupo ako dito na parang tanga sinusubukang alamin kung paano nangyari. Nakatayo si Andres sa may pintuan. Hindi siya pumasok. Hindi lumabas. Ang kanyang nga mata ay gumalaw sa ibabaw ngang mesa sa paraang lagi nilang ginagawa. Mabilis. Automatiko. 11 taon ng paglilinis ng nga opisina. Nakikita mo ang lahat. Mga bank statement, love letter, resignation letter, divorce paper. Nakita na ni Andres ang lahat at hindi nagsalita ng isang salita. Ngunit ngayong gabi, may ibang napansin ng kanyang mga mata. Ang madokumento ng Shell Company ay nakakalat sa kaliwang bahagi ng mesa. Ma-wire transfer authorization sa kanan. At sa pagitan, isang compliance report na may mga pahina ng pirma. May ginawa ang utak ni Andres na hindi nito ginawa sa loop ang 15 taon. Pumasok ito sa accountant mode. Ang nga pirma sa mga wire transfer ay hindi tumutukma sa mga authorization code sa mga form ng compliance. Ang nga routing number ay maling pagkakasunod-sunod. Isang pattern na mamamarkahan ng sinumang forensic accountant sa loop ng 5 minuto. Ngunit kung hindi mo ito hinahanap, kung nagtitiwala ka sa taong nag-file ng ma-form na iyon, hindi mo mapapansin. Napansin ni Andres, bumuka ang kanyang nga labi. Muntik na siyang magsalita doon mismo. Muntik na. Ngunit bago pa niya mabuksan ang kanyang bibig, isang boses ang narinig mula sa likuran niya. Anong kalokohan to? Si Santiago Velasco. Nakatayo sa dulo ng pasilyo. Perpekto pa rin ang swit sa alas, 11 ng gabi. Walang isang lukot. Tumama ang pabango niya sa hangin bago pa ang kanyang nasalita. Matapang, mahal, agresibo. Naglakad si Santi patungo kay Andres sa lakad na iyon. Alam mo ang lakad na iyon. Taas no, tuwid ang balikat. Bawat hakbang ay nagsasabing, pag-ari ko ang palapak na ito at hindi ikaw. Bakit nasa loob ng opisina ng CEO ang janitor ng walang superbisyon? Hindi si Andres ang tinatanong ni Santi. Tinatanong niya ang hangin. Na para bang si Andres ay hindi isang taong karapat-dapat na kausapin ng direkta. Tumingala si Gregorio mula sa kanyang mesa. Santi, ayos lang. Siya ay hindi ayos. Pinutol siya ni Santi. Kinuha ang kanyang telepono. Ito ay isang restricted floor. Mayroon tayong mga confidential na dokumento sa bawat opisina dito. At itong lalaking ito,
Itinuro niya si Andres nang hindi tumitingin sa kanya. Ay nakatayo sa gitna nito. Lumapit si Santi kay Andres. Sapat na malapit para makita ni Andres ang malili na ugat sa mga mata ni Santi para maamoy ang bourbon sa ilalim ng pabango. Mahaba ba ang kamay mo, tagapunas? Yan ba to? Tinitingnan ko lang po kung kailangan ni Ginong del Rosario. Ang kailangan ni Ginong del Rosario ay bumalik ka sa basement kung saan ka nababagay. Itinaas ni Santi ang kanyang telepono sa tainga. Security? Oh, barpuluyat floor. Kailangan kong 2 guard dito. Ngayon, sumikip ang dibdib ni Andres. Hindi dahil sa takot, dahil sa isang bagay na mas luma, mas malalim. Ang pakiramdam na, alam mo kung ano mismo ang mangyayari dahil nangyari na ito dati. Tumayo si Gregorio mula sa kanyang mesa. Santi, hindi na kailangan yan. Kumatok lang siya sa Gregorio. Umupo ka. Nagbago ang boses ni Santi. Mas matigas na parabang siya ang boss. Hindi ka nag-isip ng tuwit ngayong gabi. Hayaan mo akong asikasuhin to. Dumating ang 2 security guards sa loob ng 3 minuto. Parehong nakaitim na uniforme. Parehong mukhang hindi comfortable. Itinuro ni Santi si Andres. Kapkapin niyo siya. Excuse me? Sabi niya Andres. Narinig mo ako. Ilabas mo ang laman ng bulsa mo. Lahat. Nasa loob kang isang opisina na may mga classified na financial documents. Sa pagkakaalam ko, baka gabi-gabi ka nang nandito at naglilik ng impormasyon. Hindi yan ilabas mo ang laman ng bulsa mo. Tumingin si Andres kay Gregorio. Umiwas ang tingin si Gregorio. Iyon ang sandali. Ang maliit na pakiwas ang tingin na iyon. Hindi man lang kayang makipaktitigan ng bilyonaryo sa taong pinapahiya sa kanyang pintuan. Ang pakiwas ang tingin na iyon ay nagsabi ang lahat tungkol sa distansya sa pagitan ang dalawang mundong ito. Dahan-dahang kinuha ni Andres ang laman ang kanyang mabulsa. Isa-isa. Kaliwang bulsa. Isang singsing ang mga susi. Kanyang apartment. Kanyang locker. Wala nang iba. Kanang bulsa. Ang kanyang telepono. Isang Samsung na may basag na screen. Likot na bulsa. Ang gastadong kopya ng The Intelligent Investor. Nahulog ang libro sa karpet na may mahinang kalabog. Kinuha ito ng isa sa mga security guard. Tiningnan ang pabalat. Tinaasan ng kilay. Nakita ito ni Santi. Ngumisi. Aba, ang cute. Anong susunod? Sasabihin mo may MBA ka rin. Walang sinabi si Andres. Naging matigas ang kanyang panga. Nanatiling diretso ang kanyang mamata. Lumingo si Santi sa mga guard. Tingnan niyo rin ang chart. Tiningnan nila. Mga spray bottle. Basahan. Supot ng basura. Isang termos ng kape. Wala nang iba. Hindi kontento si Santi. Hindi siya kailanman makukontento. Hindi ito tungkol sa mga dokumento. Ito ay tungkol sa isang Pilipinong nakatayo sa isang lugar na sa tingin ni Santi ay hindi siya dapat naroon. Ilabas niyo siya rito. Surface elevator. At gusto kong mag-file ng report. Unauthorized access sa isang restricted floor. Pinulot ni Andres ang kanyang libro. Ibinalik ito sa kanyang bulsa. Inayos ang kanyang coveralls. Hindi siya nakipagtalo. Hindi nagtaas ng boses. Hindi binigyan si Santi ng kasiyahan. Inescort siyang manggar patungo sa elevator, isa sa bawat panik. Na parabang mapanganib siya. Na parabang isang hanitor na may mop at paperback ay isang banta sa pambansang seguridad. Dumating sila sa elevator. Pinindot NG guard ang down button. Nagbukas ang mga pinto. Pumasok si Andres sa loob, lumingon, at bago pa magsara ang pinto, tumingin siya sa likod ng mga guard. Sa likod ni Santi. Diretso kay Gregorio del Rosario, na nakatayo sa malayong dulo ng pasilyo.
Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, tulad ng isang taong naghintay ng 11 taon upang sabihin ang isang bagay na mahalaga. Suriin niyo ang mga pirma. Hinung Del Rosario. Ang mga routing number ay hindi tugma sa mga authorization code. Naksara ang mapinto. Nawala ang ngisi ni Santi sa isang segundo lang, isang kislap lang. Tapos bumalik. Anong ibig sabihin nun? Hindi sumagot si Gregorio. Nakatitik siya sa mapinto ngang elevator. Ang masalita nga. Janitor ay umalingaw sa kanyang bungo. Suriin ang nga pirma. Ang maruting number ay hindi tukma sa mga authorization code. Paano malalaman ng isang janitor kung ano ang mga authorization code? Pumalakpak si Santi. Sige. Tapos na ang palabas. Gregorio, umuwi ka na. Matulog ka. Ako na ang bahala sa board bukas ang umaga. Sinabi niya ito na parang isang utos, hindi isang mungkahi. Dahan-dahang tumango si Gregorio, ngunit hindi siya umalis. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina, umupo sa kanyang mesa. Tinitigan ang mga dokumento. At sa unang pagkakataon sa loob ng 18 buwan, sinimulan niyang tingnan ang mga ito gamit ang mga bagong mata. Hindi umuwi si Gregorio. Niluwagan niya ang kanyang kurbata, inililis ang manggas, hinila pabalik ang forensic audit report sa gitna ng kanyang mesa, at nagsimula sa pahina 1, patay na tahimik ang opisina. Tanging ang ugong air conditioning at ang mahinang pek-click ng kanyang panulat sa mesa. Sa labas ng bintana, kumikinang ang begesi na parang walang mali. Dahan-dahang gumagapang ang mataksi sa EDSA. Isang sirena ang umaling-awngaw sa kung saan sa ibaba. Binuklat ni Gregorio ang mga wire transfer authorization, pahina 14. Ang unang shell company, Apex Meridian Holdings, na nakarehistro sa Delaware 6 na linggo bago ang unang transfer. Nakita niya ang pahinang itong 12 beses. Personal siyang ginabayan ni Santi dito. Itinuro ang employee ID ni Joey Magsaysay sa access log at sinabing, ito ang tao mo. Ngunit ngayong gabi, andi sa access log nakatinggan si Gregorio, nakatingin siya sa pirma. Ang authorization form ay nangangailangan ng 2 pirma para sa anumang wire transfer na higit sa 25 milyon. Isa mula sa humihiling na opisyal, isa mula sa CFO. Ang pirma ni Santi ay nasa bawat isa. Hindi iyon kakaiba. Iyon ang trabaho niya. Ngunit ang maaruting number sa wire transfer ay hindi tumutukma sa maaruting number sa compliance verification forms. Kumurap si Gregorio. Pinagtabi ang 2 dokumento, tiningnan ulit. Ang wire ay napunta sa routing number 026128,834. Ang compliance form ay naglista. Ang 026128,830. 4 na digit ang diferensya. Sa isang transfer, maring tipo ito. Sa 17 na transfer, iyon ay isang pattern. May isang taong manumanong nag-override sa compliance verification system. Inilagay ang tamang routing number sa wire transfer. Ngunit nag-file ng ibang mga numero sa compliance. Kaya, hindi mamamarkahan ngang internal audit ang isang tukma sa mga shell company. Nanlamig ang nga kamay ni Gregorio. 3 taon lamang sa kumpanya ang may system access level para mag-override ng compliance verification. Si Gregorio mismo, si Santi, at si Richard Dunn. Ang dating pinuno NGET na nagretiro 14 na buwan na ang nakakaraan. Hindi ginalaw ni Gregorio ang ma-form na iyon. Wala na si Richard, si Santi, na lang ang natira. Hinila niya ang ma-access lock sa kanyang laptop. Bawat compliance override ay nagiwan ng digital fingerprint, isang employee ID, isang timestamp at isang lokasyon ng terminal. Sinilip niya ang ga-override sa nakalipas na 18 buwan. 17 na override, lahat mula sa isang terminal. Opisina ni Santi, lahat ay nakalok sa pagitan ng 10 na gram. At hating gabi, lahat ay gumagamit
Nenga maga kredensyal ne empleyado ni Sante. Itinula ni Gregorio ang kanyang sarili mula sa mesa. Umikot ang kanyang upuan hanggang sa tumama ito sa bintana. Ang skyline ng BGC ay nakaunat sa likuran niya, ngunit wala siyang nakikita rito. Si Santi, 8 taon na nagtiwala si Gregorio sa taong ito sa lahat. Ang kanyang pananalapi, ang kanyang relasyon sa board, ang kanyang reputasyon. Si Santi ang unang tinawagan ni Gregorio nang lumabas ang mga pagkakaiba sa audit. Si Santi ang nagsabing, ako ang alamin kung ano to. Si Santi ang nanisi kay Joey. At ngayon si Gregorio ay nakatitig sa 17 digital na fingerprint na nagsasabing si Santi ang nagpakilos ng pera. Nasusuka siya. Ngunit hindi lang iyon. Hinila ni Gregorio ang mga personnel action ni Santi sa nakalipas na 2 taon. Naroon ito. Joey Magsaysay. Tinanggal. Dahilan, hinala sa pagkakasangkot sa mga irregularidad sa pananalapi. Pinirmahan ni Santiago Velasco. Walang investigasyon, walang pagdinig, walang ebidensya, maliban sa salita ni Santi. Isang 26 taong gulang na bata mula sa Tondo. Unang nakapagtapos M-Finance degree sa kanyang pamilya. Kinuha mula sa City College na may 3.9 GPA. Nagtrabaho sa Del Rosario Enterprises sa loob ng 11 buwan bago sinira ni Santi ang kanyang karera sa isang pirma. Naisip ni Gregorio ang mukha ni Andres sa elevator. Kalmado. Walang galit. Walang takot. Tanging ang matatag na mga matangang isang taong alam na alam ang kanyang sinasabi. Suriin ang nga pirma. Gaano katagal nang alam ni Andres? Samantala, 6 na palapag sa ibaba. Si Santiago Velasco ay nasa sarili ni niyang opisina na nakakandado ang pinto. Umaandar ang shredder. Pinapakain ng mga dokumento isa-isa, dahan-dahan, maingat. Umungol at ngumuya. Ang makina. Ang nga piraso na papel ay kumukulot sa basurahan na parang maputing uwot. Nakadikit ang telepono ni Santi sa kanyang tainga. Ang boses sa kabilang linya ay nagsasalita na may clip na European accent. Isara ang Apex Meridian account. Bago magumaga, ilipat ang balanse sa Nicosia account. Gamitin ang backup routing. Ibinaba niya, gumawang isa pang tawag. Mas maikli ito. Ang Cyprus account din. Ilipat lahat sa tertiary at sunugin ang mga access credential. Hindi nagpapanik si Santi. Matatag ang kanyang makamay. Pirmis ang kanyang boses. Pinlano niya ang sandaling ito. Mayroon siyang na exit route na nakapaloob sa exit route. 3 pasaporte sa isang safe deposit box sa Makati. Isang tsondo sa Zurich na walang nakakalam sa Del Rosario Enterprises. Ngunit una, maalus ends. Binuksan niya ang kanyang laptop, nak-log in sa HR system, hinila ang employee file ni Andres Reyes. Andres Reyes, night custodial staff. Kinuha nung 2015. Walang disciplinary record, walang reklamo. Nagsimulang mag-type si Santi. Termination request. Dahilan? Hindi autorisadong pag-access sa restricted executive floor. Potential na corporate espionage. Inirekomenda ang agarang pagtanggal. Ay filin niya ito. Itinakda ang effective date para bukas ng umaga. Darating si Andres para sa kanyang shift at makikitang deactivated ang kanyang badge. Pagkatapos, binuksan ni Santi ang kanyang email. Gumawa ngang mensahe sa 3 miyembro ngang board. Ang mga nilinang niya sa loob ng maraming buwan. Ang subject line ay Confidential Leadership Transition Framework. Maingat ang email. Walang akusasyon. Tanging mga banayad na mungkahi na si Gregorio ay nasa ilalim ng napakalaking stress at maring hindi nasa pinakamahusay na posisyon upang pamunuan ang kumpanya sa krisis na ito. Binasa ito ni Santi ng 2 beses. Pinindot ang send.
Sumandal siya sa kanyang upuan, tumingin sa kisame, ngumiti, pagsapit ng hapon bukas, pipilitin si Gregorio na tumabi. Papasok si Santi bilang pansamantalang CEO, tahimik na mamamatay ang investigasyon. Ang pera ay papunta na sa offshore, at ang tanging taong makakakonekta sa anuman dito, isang janitor na may mop at paperbag, ay mawawala bago sumikat ang araw. Perpekto. Maliban sa isang bagay na hindi alam ni Santi. Alas 2:14 ng madaling araw, sumakay si Gregorio del Rosario sa service elevator patungo sa basement. Madilim ang pasilyo. Ang parehong kumikislap na ilaw sa itaas ng service entrance. Ang mapader na semento ay parang ibang planeta mula sa ika-40 palapag. Hindi pa nakapunta dito si Gregorio, hindi kahit isang beses sa 12 taon mula nang magbukas ang gusali. Natagpuan niya ang break room sa dulo ng pasilyo. Isang maliit na silid na may isang plastik na mesa, 2 upuan, isang microwave, at isang vending machine na umugong na parang namamatay na insekto. Dilaw at pagod ang ilaw sa itaas. Nakaupo si Andres sa mesa. May termos ngang kape sa harap niya. Bukas ang The Intelligent Investor. Sa kabanata 8, tumingala siya nang pumasok si Gregorio. Walang naksalita sa kanila sandali. Hinila ni Gregorio ang isa pang upuan. Umupo. Umigik ang plastik. Sa ilalim niya, mukha siyang katawa-tawa. Isang ayla 200,000 na suit. Sa isang basement break room na may ilaw ng vending machine sa kanyang muka. Tama ka, sabi ni Gregorio. Hindi tumutugma ang mga pirma. Galing sa terminal ni Santi ang mga override. Kanyang credentials. Kanyang timestamp. Isinara ni Andres ang kanyang libro. Inilagay ito sa mesa. Alam ko. Paano? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahan-dahang huminga si Andres. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya. Ang MBA mula sa UP, ang accounting firm na itinayo niya mula sa wala at nawala noong krisis ng 1997. Ang kanyang asawang si Eleanor, na namatay sa cancer noong 2014. Ang trabahong janitor na kinuha niya dahil kailangan niya ng PhilHealth at dahil ang pag-upo sa bahay sa isang walang laman na apartment ay mas mabilis siyang pinapatay kaysa sa anumang sakit. Sinabi niya kay Gregorio ang tungkol sa 11 taon ng paglilinis sa opisina ni Santi. Ang sinret na dokumento na nakita niya, mapirasong wire, transfer confirmation sa basura na hindi tumutugma, sa mga regular, na bangko ng kumpanya, ang tawag sa telepono ni Santi sa gabi kapag akala niya ay walang tao sa palapag, ang mga USB drive na nakatago sa likod ng mga libro sa estante ni Santi na lilitaw at mawawala linggo-linggo. Janitor ako, Ginong del Rosario, pero hindi ako bulag at hindi ako tanga. Tinitigan siya ni Gregorio. Talagang tinitigan? Na para bang unang beses niyang nakikita si Andres. Bakit hindi ka nagsalita agad? Halos ngumiti si Andres. Halos. Sino ang sasabihan ko? Kayo? Si Santi? Ako ang taga-punas? Tandaan niyo? Sino ang maniniwala sa janitor? Katahimikan. Tumingin si Gregorio sa kanyang makamay. Sa unang pagkakataon, ang kahihiyan sa kanyang mukha ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas luma, isang bagay na hindi niya kailanman naisip dahil hindi niya kailangan. May isa pa? Sabi ni Andres. Si Joey Magsaysay, yung batang tinanggal ni Santi. Hindi niya ginawa to. Ginawa siyang pay ni Santi. Para siya ang sisihin. Alam ko, bulong ni Gregorio. Kung gayon alam nyo na kung ano ang kailangang mangyari. Yumuko si Andres. Mahina ang kanyang boses, ngunit tumama ito na parang martilyo. Tutulungan ko kayo, pero ibabalik si Joy sa trabaho niya at bibigyan siya ng pampublikong pahingingang tawad, hindi sa likod ng saradong pinto.
Pampubliko. Tumango si Gregorio. Walang peg-ainlangan. Nakamay sila sa ibabaw ng plastik na mesa. Isang bilyonaryo at isang janitor sa ilalim ng umugong na ilaw ng vending machine sa alas 2 ng umaga. Alas 3 ng umaga, nagsimula silang magplano. Pagsapit ng alas 4 ng umaga, tinawagan ni Gregorio ang isang forensic accountant na inirekomenda ni Andres, isang dating kasamahan mula sa kanyang maaraw sa accounting. Pagsapit NG4:30. Kausap na ni Gregorio ang gizang federal investigator sa SEC. Itinakda ang emergency board meeting para sa 6:00 a.m. Walang kaalam-alam si Santiago Velasco sa kung ano ang darating. Grabe? Seryoso ka ba? Isipin mo na ganun ka katalino, ganun ka kagaling, at sa loob ng 11 taon walang sinumang tumingin sa iyo ng 2 beses, at lahat dahil lang sa isang uniforme. Kung ako ang nakatayo doon na may hawak na mop, sa totoo lang hindi ko alam kung mapapanatili ko ang aking kalma na ganyan. 5:45 hindi pa sumisikat ang araw. Abo pa rin ang Maynila. Ang malamig na unang liwanag kung saan hindi pa namamatay ang mailaw sa kalye ngunit nagsisimula ng magbago ang langit. Gising na ang 40 palapag ng Del Rosario Tower. Naligo si Gregorio sa executive bathroom. Bagong suit, malinis na hit. Pula pa rin ang kanyang mga mata, ngunit tumigil na sa panginginig ang kanyang mga kamay. Nakatayo siya sa ulunan ng boardroom table. Isang mahabang pirasong ang madilim na walnut na kayang upuan ng 20. Amoy sariwang kape at leather na upuan ang silid. Isa-isang dumating ang nga miyembro ng board. 8 sa kanila. Madidilim na suwet. Seryosong mga muha. Walang nakukuwentuhan. Alam nilang lahat na dumudugo ang kumpanya. Hindi lang nila alam kung saan nanggagaling. Ang legal counsel ni Gregorio ay nakaupo sa sulok, tahimik, nagsusulat ng gatala. Sa malayong dulong mesa, isang babaeng hindi kilalang sinuman sa board, si Katrina Santos, forensic accountant, dating kasamahan ni Andres. Mayroon siyang bukas na laptop at isang salansan ng mga nakaprint na spreadsheet na kayang magbaon sa isang tao. Sa tabi niya, nakatayo sa pader na nakakrus ang mga braso. Isang lalaki na naka-dark blue suit na may government ID na nakaklip sa kanyang sinturon. Isang investigador mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Tiga hindi siya nagpakilala, hindi kailangan. Napansin ngang mamiyembrong board. Nagpalitan ng tingin sa mesa, may isang bagay na napakali o napakatama, hindi pa nila masabi. Alas 5:58 ng umaga, pumasok si Santiago Velasco. Mukha siyang perpekto. Gray na suit, asul na kurbata, suklay na buhok. May dala siyang leather folder. Sa loob nito ang kanyang inihandang pahayag para sa leadership transition. 3 pahinang maingat na binalangkas na mga mungkahi kung bakit siya dapat ang pumalit bilang pansamantalang CEO. Ngumiti siya sa board, nakipakamay sa dalawa, nagsalin ng kape para sa sarili, umupo sa kanyang karaniwang upuan, kanang bahagi ng mesa, pangalawang upuan mula sa ulunan. Hindi niya napansin si Katrina Santos. Hindi napansin ang investigador ng NBI. Hindi napansin na hindi nakaupo si Gregorio. Magandang umaga sa lahat, sabi ni Santi. Alam kong maaga ito, Gregorio. Gusto mo bang simulan o ako na ang bahala rito, Santi? Iba ang boses ni Gregorio. Pirmis, kontrolado. Ang uri ng kalma na dumarating pagkatapos mong gawin ang lahat ng mahahalagang desisyon. Pinindot niya ang isang pindutan sa conference phone. Umilaw ang isang screen sa pader. Simple ang unang slide. Puting background. Itim na teksto. Wire transfer. Authorization. Apex Meridian Holdings. Routing number discrepancy.
Huminto ang tasang kape ni Santi sa kalagitnaan ng kanyang bibig. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Gregorio. Metodikal. 17 wire transfers. 17 compliance overrides. Lahat mula sa terminal ni Santi. Lahat gamit ang credentials ni Santi. Lahat sa pagitan ng 10.00 Newton-gram. At hating gabi, ang mga oras na akala ni Santi ay walang nanonood. Pumalit si Katrina Santos. Inilabas niya ang mga rehistro ng Shell Company, Apex, Meridian Holdings, Granite Peak Capital, Dune Harbor, LLC. Lahat ay nakarehistro sa lupngang ilang linggo nga bawat isa. Lahat ay konektado sa parehong mga offshore account sa Cayman Islands at Cyprus. Lahat ay matutunton sa pamamagitan nga 3 layer ngang papel. Pabalik sa isang solong benepisyaryo. Iniharap niya ang kanyang laptop sa mesa. Ang pangalan sa screen ay Santiago James Velasco. Natahimik ang silid. Ang urna katahimikan na may bigat. Maririnig mo ang ventilation system. Maririnig mo ang pagdamp na panulat na kisang tao sa mesa. Ibinaba ni Santi ang kanyang kape. Hindi pa nagbabago ang kanyang mukha. Nawala ang ngiti. Ngunit ang maskara ay nakakapit pa rin. Kalokohan to, sabi niya. Gregorio, nasa ilalim kang napakalaking stress. Naintindihan ko yon. Pero ang manuro sa tanging taong sumusubok na protektahan ang kumpanyang ito mayroon pa, sabi ni Gregorio. Pinindot niya ang isa pang pindutan. Footage ng security camera. Timestamp 11:07 Newton. G. Nung nakaraang gabi, opisina ni Santi. Ipinapakita ngang footage si Santi na nakpapakain nga dokumento sa isang shredder isa-isa. Pagkatapos ay kinukuha ang kanyang telepono. Hindi malinaw ang audio, ngunit kinumpirma ngang investigador ngang NBI na nasupwena na nila ang natalaan ngang telepono. 5 bahagyang nabasa ang maskara ni Santi. Isang kislot sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa pinto. Gumalaw ang investigador ng NBI. Napansin ito ni Santi. Setup to, sabi ni Santi. Mas mahigpit na ngayon ang kanyang boses. Mas mataas. Yung janitor na iyon, yung nag-usi sa kagabi, may itinanim siya. Ito ay, maniniwala kayo sa salita ng isang janitor kaysa. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Andres Reyes. Hindi naka-coveralls, hindi may dalang mop. Nakasuot siya ng plansadong charcoal suit. Kay Gregorio, medyo malaki sa balikat, ngunit sapat na ang sukat. Makintab ang kanyang sapatos, tuwid ang kanyang tindik. Umupo siya sa mesa. Hinila ang isang upuan diretso sa walnut na parabang buong buhay siyang umupo sa mga boardroom dahil dati na siyang umupo. Dati. Tinitigan siya ni Santi. Nakabukas ang bibig. Walang lumabas. Nagsalita si Andres, kalmado, malinaw. Bawat salita ay tumpak. Inilatag niya ang financial trial na parang isang siruhanong nagbubukas ng dibdib mga routing number. Mga petsa ng pagbuo ng Shell Company. Ang ugnayan sa pagitan ng mga compliance override at offshore deposit. Ang timeline ng pagtanggal kay Joy Magsaysay na isinampa sa parehong linggo na pinabilis ni Santi ang transfer. Gumamit siya nga terminong kailangan panghanapin ng kalahating board. Binanggit niya ang mga regulasyon ayon sa numero. Nang matapos siya, patay na tahimik ang silid. Tumingin si Santi sa paligid ng mesa. Bawat mukha ay bato, walang kakampi, walang labasan. Ang lalaking tumawag sa kanya na tagapunas 12 oras na ang nakalipas ay winasak ang kanyang buong imperyo sa loop ng 11 minuto. Hindi nagyabang si Andres, hindi ngumiti, isinara lang niya ang folder sa harap niya, sumandal, at tiningnan si Santi na may parehong matatak na mga mata na mayroon siya sa elevator na iyon. Kumpleto na ang pakbalitat ng kapangyarihan.
Ang invisible na tao ay ngayon ang pinakamahalagang tao sa silid. Mabilis na tumayo si Santi. Tumama sa pader ang kanyang upuan. Hindi ko kailangang umupo dito at makinig dito. Kinuha niya ang kanyang leather folder. Ibinutones ang kanyang diaket. Naglakat patungo sa pinto ng boardroom na parabang pag-ari-parin niya ang palapak. Na parabang hindi nangyari ang huling 15 minuto. Na parabang ang kumpiyansa lamang ay kayang bawin ang nakita ng bawat tao sa silid na iyon. Inabot niya ang doorknob. Bumukas ang pinto bago pa niya ito mahawakan. Dalawang lalaki na naka-duck suite. Mga ahente ng federal. Mga ahente ng NBI. Pinuno nila ang pintuan balikat sa balikat. Isa sa kanila ay may hawak na nakatuping dokumento. Santiago James Velasco. Nasa ere pa rin ang kamay ni Santi na umaabot sa isang hawakan na wala na ron. Inaaresto ka namin. Wire fraud, embezzlement, obstruction of justice. May karapatan kang manahimik. Ang natitirang mga salita ay nagalo-halo. Miranda rights. Nga kamay sa likot. Ang peklik ng bosas. Ang maliit na metalikong tuno na nagbabagong lahat. Sinubukan ni Santi sa huling pagkakataon. Lumingon siya sa board. Mas mataas na ngayon ang kanyang boses. Mas manipis. Wala na ang maskara. Isang hindi pa kakaunawaan ito. Pinoprotektahan ko ang kumpanya. Lahat ng ginawa ko ay Gregorio. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na sinusubukan kong walang sumagot. Walang isang tao, samasang iyon ang bumukang ang bibig. 8 miyembro ang board. Legal counsel. Si Katrina Santos. Ang investigador ng SEC. Lahat ay tahimik. Lahat ay nanonood. Tiningnan ni Gregorio si Santi. Walang galit sa kanyang mukha. Pagod lang. Ang uri na nararamdaman mo kapag napagtanto mo na ang taong pinagkakatiwalaan mo ay ang siyang sumasaksak sa iyong lalamunan. Hindi siya nagsalita ng isang salita. Inilabas ng nga ahente si Santi mula sa boardroom. Pababangang pasilyo. Lakpas sa mga salaming opisina. Lakpas sa mga conference room kung saan siya nagsagawa ng 1,000 pulong. Lakpas sa reception desk kung saan nakasulat pa rin ang kanyang pangalan sa executive directory, papasok sa elevator, pababangang 40 palapag, walang laman ang lobingang 630 anta, tanging ang security desk at ang mga marmol na sahig at ang ilaw ng chandelier. Ang parehong lobby kung saan sinabi ni Santi kay Andres na manatiling hindi nakikita. Ang parehong marmol na nimop ni Andres ng 10,000 beses. Inilabas si Santi sa lobby na iyon na nakaposas. Ang kanyang sapatos na ito yan ay naklik sa sahig. Ang kanyang refleksyon ay dumula sa makintap na bato, baluktot, basag, nawawala habang siya ay gumagalaw patungo sa mga salaming pinto. Isang itim na SUV ang naghihintay sa labas. Inilagay siya nga ahente sa backseat. Naksara ang pinto. Umalis ang SUV sa Hilid NG Kalsada at sumanib sa Trapiko NG Maynila sa umaga na parang wala lang. Na parang si Santiago Velasco ay wala lang. Bumalik sa 40 palapag. Huminga ng maluwag ang boardroom. Agad na bumoto ang board. Nakakaisa. Tinanggal si Santiago Velasco sa lahat ng posisyon. Tinapos na may dahilan. Lahat ng corporate account, credit card, at access credentials ay frozen na agad. Inatasan ang legal counsel na ituloy ang buong civil recovery bilang karagdagan sa kasong federal. Lumabas si Gregorio sa boardroom, naglakad patungo sa kanyang opisina, isinara ang pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Tumuno. Ito ngang 4 na beses. Hello? Bata ang boses? Nalilito. Walang tumatawag kay Joey Magsaysay. Hindi mula nang tiyakin ni Santi na alam ngang bawat recruiter sa lungsod na toxic ang kanyang pangalan. Joey. Si Gregorio del Rosario ito. Katahimikan sa kabilang linya.
May utang akong apology sa'yo, hindi pribado, kundi pampubliko. Ang nangyari sa'yo, ang ginawa ni Santi sa'yo, dapat nakita ko. Dapat nagtanong akong mas maraming tanong. Hindi ko ginawa. At pasensya na, matagal na hindi nagsalita si Joey. Nang magsalita siya, basak ang kanyang boses. Ginong del Rosario. 2 linggo na akong nakatira sa kotse ko. Nawala ang apartment ko. Walang gustong kumuha sa akin, akala ng nanay ko kriminal ako. Ipinikit ni Gregorio ang kanyang mata. Inaalok kong ibalik ang trabaho mo. Buong back pay para sa bawat buwan mula nang matanggal ka. At isang promosyon. Director of Financial Compliance. Kung gusto mo, bumigay si Joey. Ang tunok ay dumaan sa telepono na hilaw at walang filter. Hindi mga salita, kundi ang tunok langang. Isang taong nalulunod at sa wakas ay may humila sa kanya. Hinayaan siya ni Gregorio na umiyak. Hindi siya minadali. Hindi pinunan ang katahimikan ng mga salitang pangkorporasyon. Umupo lang doon at nakinig. Iyon ang pinakamaliit na magagawa niya. Nang ibaba niya ang telepono, naglakat siya pabalik sa pasilyo. Nakatayo si Andres sa tabing bintana. Suot pa rin ang hiram na suwet ni Gregorio. Nakatingin sa skyline mubegese habang sa wakas ay sumisikat ang araw sa itaas magusali. Bumuhos ang kahel na liwanag sa sahig. Iniligtas mo ang kumpanyang ito, Andres? Umiling si Andres, hindi lumingon mula sa bintana. Sinabi ko lang sa inyo na suriin ang nga pirma. Tumayo si Gregorio sa tabi niya. 2 lalaki, magkatabi, pinapanood ang paksikat ng araw sa isang lungsod na hindi tumitigil sa paggalaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 buwan, nakahinga si Gregorio del Rosario. Hindi nagtapos ang kwento sa boardroom na iyon. Ni malapit men. Sa loob ngang 48 oras, binuksan ngang NBI ang isang formal na investigasyon kay Santiago Flasco. Sumunod ang SEC. 2 ahensya ng gobyerno ang humihila sa isang sinulit ng sabay. At sa bawat pulgadang hinihila nila, humahaba ang sinulid. Nagsimula ang forensic team sa 3 shell company na natukoy ni Katrina Santos. Apex Meridian Holdings, Granite Peak Capital, Dune Harbor LLC. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paghuhukay, mas marami silang natakpuan. 4 pang shell company na nakarehistro sa Wyoming, Nevada at 2 sa British Virgin Islands. Lahat ay konektado kay Santi. Lahat ay nagpapadala ng pera sa isang network ng nga offshore account na nagpapalipat-lipat mula sa Cayman Islands hanggang Cyprus hanggang sa isang pribadong bangko sa Liechtenstein. Ang kabuuan ay hindi AD 2.2 bilyon. Ito ay 12.2 bilyon. Nampar 3.11 bilyong piso na ninakaw sa loob ngang 4 na taon. Hindi 18 buwan tulad ng iminungkahi ng paunang audit. Ginagawa na ito ni Santi mula pa noong 3 taon niya bilang CFO. Dahan-dahan. Matiyaga. Kinakaltasan lang ng sapat para makmuhang rounding errors ang nga numero. Hanggang sa hindi na. Ngunit bahagi lamang ang pera. May iba pang nahanap ang NBI sa personal na laptop ni Santi. Isang folder na may label na personal management. Sa loop, maulat ng surveillance, malitrato, mga background check. Lahat ay nagtatarget sa mga empleyado. Kumuha si Santi ng isang private investigator. Isang lalaking nagngangalang Russell Crawford mula sa Bulacan. Para magukay sa personal na buhay ng sinumang empleyadong itinuturing niyang banta. Sinumang nagtatanong ng masyadong maraming tanong. Sinumang umakyat ng masyadong mabilis. Sinumang maaring balang araw ay umupo sa isang upuan na sa tingin ni Santi ay para sa iba. Nasa listahan si Joey Magsaysay. Ganun din ang 3 iba pang empleyado na itinula ni Santi palabas sa nakalipas na 4 na taon. Manggawagawang performance review.
Mga inimbentong reklamo. Mga tahimik na pag-usap sa mga pinuno ng departamento na nakmumungkahi na ang ilang mga tao ay hindi tamang cultural fit. Nasa listahan din si Andres Reyes. Minarkahan siya ni Santi 8 buwan na ang nakalipas. Hindi dahil may ginawang mali si Andres, kundi dahil nabanggit ng isang security guard na ang janitor ay tila labis na interesado sa executive floor. Ang tala ni Santi sa file ay subaybayan. Potensyal na pananagutan. Tanggalin sa unang pagkakataon. Dumating ang unang pagkakataon kagabi. Hindi lang alam ni Santi na ito na ang kanyang huling kilos bilang CFO. Inaresto ng NBI si Russell Crawford isang Martes ng umaga. Nakipagtulungan siya sa loob ng 6 na oras. Ibinigay sa kanila ang lahat, mga email, invoice, mga surveillance photo. Lahat ay tumuturo pabalik kay Santi. Pagkatapos ay nalaman ng media. Si Natalie Foster sa Philippine Daily Inquirer ang unang naglabas ng kwento. May nagtip sa kanya mula sa loob ng SEC. Walang sinuman ang nakumpirma kung sino. Tumama ang kanyang headline sa internet ng 11:00 gram isang Huwebes ng gabi. Ang janitor na nakahuli sa 33.4 bilyong magnanakaw. Kung paano inilantat ng isang night shift custodian ang isa sa pinakamalaking pandaraya sa korporasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagsapit ngang Biyernes ng umaga. Lahat ng malalaking outlet sa bansa ay kinuha ito. ABS-CBN, Rappler, GMA News, Philstar, PNA. 4,789 ang muka ni Andres. Ay nasa lahat ang dako. Hindi ang mugshot treatment na karaniwang nakukuha sa balita. Isang tunay na larawan. Isa na kinuha ni Gregorio sa boardroom nung umagang iyon. Si Andres na naka-charcoal suit. Nakaupo sa walnut na mesa. Mukhang nababagay siya dun. Dahil nababagay siya. Ang kwento ay naging viral sa parang hindi inaasahan ng sinuman. Hindi dahil sa pandaraya. Araw-araw, nangyayari ang pandaraya sa korporasyon. Naging viral ito dahil sa contrast. Ang janitor at ang bilyonaryo. Ang mop at ang boardroom. Ang taong binaliwalang lahat at ang katotohanang ayaw makitang sinuman. Sumabog ang social media. Nagsimula ang hashtag ng maliit. May nag-post sa Twitter na isang clip mula sa artikulo ni Natalie Foster na may 3 salita, surin ang mapirma. Sa lumang 12 oras, ito na ang numero 1 trending topic sa Pilipinas. Sa loob ng 24 na oras. Naging global na ito. Nagpost ang nga taong kanilang sariling mga kwento, mapakakataon na sila ay binaliwala, hindi pinansin. Minalit dahil sa kanilang hitsura o kung ano ang kanilang ginagawa para mabuhay. Mga janitor, security guard, delivery driver, nursing aide, ang invisible workforce na nagpapatakbo ng lahat habang walang nakatingin. Nagdaos ang press conference si Gregorio del Rosario 3 araw matapos ang pag-aresto. Tumayo siya sa likod ng isang podium na may logo Del Rosario Enterprises sa dingding sa likuran niya. Matatag ang kanyang boses, ngunit makikita mo ang bigat sa kanyang mga balikat. Binanggit niya si Andres sa pangalan. Ikinuwento ang buong istorya. Hindi pinaganda ang sarili niyang kabiguan. Kung paano siya bulak na nagtiwala kay Santi. Kung paano niya hinayaang matanggal si Joey nang hindi nagtatanong ng isang tanong. Kung paano niya hindi man lang isang beses na bumaba sa basement upang malaman ang pangalan ng taong naglilinis ng kanyang opisina gabi-gabi sa loop ng 11 taon. Humingi siyang tawad kay Joey magsaysay sa publiko, sa kamera, na nakatayo si Joey sa tabi niya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Andres, na nakatayo sa gilid at sinabing, iniligtas ang taong ito ang aking kumpanya at halos hinayaan ko siyang palayasin. Sa gusali dahil sa pagsisikap na gawin ito. Nagsimula ang paglilitis kay Santiago Velasco 14 na linggo makalipas. Korte Federal,
Maynila, 3 linggong testimonya, 46 na testigo, mahigit 4,000 pahina nga dokumentong pampinansyal ang inilagay bilang ebidensya. Sinubukan ngang abogado ng depensa ni Santi ang lahat. Sinabing si Santi ay nasa ilalim ng matinding profesional na pressure. Sinabing ang Shell Company ay mga investment vehicle na balak ideklara ni Santi. Sinabing si Andres Reyes ay isang disgruntled na empleyado na nagdanim ng ebidensya upang i-frame ang isang taong kinainisan niya. Hindi ito kinagat ng hurado. Ang forensic testimony ni Katrina Santos lamang ay tumagal ngang 2 buong araw. Ginabayan niya ang hurado sa bawat transaksyon, bawat override, bawat timestamp. Pagsapit ng oras na matapos siya, isang hurado ang umiiling. Isa pa ang nakakrus ang nga braso at hindi ito binuksan sa loob ng 4 na oras. Tumayo si Andres sa witness stand sa loob ng 90 minuto. Nagsalita siya sa parehong paraan na nagsalita siya sa boardroom na iyon. Kalmado, tumpak, walang drama. Ipinaliwanag niya kung ano ang nakita niya sa loob ng 11 taon, ang masinret na dokumento, ang matawag sa telepono, ang ma-USB drive. Hindi siya nakdakdak, hindi kailangan. Nang subukan siyang guluhin ng abogado ng depensa, hindi ba to na wala kang formal na autoridad na suriin ang mga dokumentong pampinansyal? Tiningnan siya ni Andres at sinabing, hindi ko kailangan ng autoridad. Kailangan ko ng mga mata. Nagdelibera ang hurado sa loob ng 4 na oras at 12 minuto, guilty. Lahat ng bilang. 14 na bilang ng wire fraud, 6 na bilang ng embezzlement, 3 bilang ng obstruction of justice, 2 bilang ng conspiracy. Binasa ni Hukom Patricia Coleman ang sentensya 3 linggo makalipas. Puno ang courtroom. Makakamara kahit saan. 22 taon sa federal na bilangguan, buong paksasauli ang 4,334 bilyon. Lahat ng ari-arian ay kinumpis ka. Nagdagdag si Hukom Coleman ng isang pahayag mula sa bench. Sinabi niya na ang nagpa-espesyal sa kasong ito ay hindi lamang ang laki ng pandaraya. Ito ay ang sistema na nakapahintulot dito. Isang sistema kung saan ang isang tao ay maaring mag-target ng ma-empleyado batay sa kanilang pinakmulan, sirain ang makarera gamit ang gawa-gawang ebidensya, at magnakaw ng 4,4 bilyon sa harap ng lahat, dahil walang nakatingin sa tamang tao, at walang nakikinig sa mga taong naroon. Inilabas si Santi mula sa courtroom na nakaposas. Hindi siya tumingin kaninuman. Nagsara ang pinto sa likuran niya. 6 na buwan makalipas, pumasok si Andres Reyes sa Del Rosario Tower sa pamamagitan ng pangunahing pasukan. Hindi sa service door sa likod, hindi sa kulay abong metal na pinto na may kumikislap na ilaw, kundi sa pangunahing pasukan. Mga salaming pinto. Marmol na lobby, chandelier. Suot na niya ang sarili niyang suit ngayon, navy blue. Walang magarbong, ngunit magkasya, tumango ang security guard sa front desk. Magandang umaga. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes. Hindi taga-punas. Hindi janitor. Hindi katulong. Ginong Reyes. Inalok siya ni Gregorio ng isang corner office. Vice President of Internal Affairs. 6 na digit na sahod. Kotsang pangkumpanya. Ang buong package. Tinanggihan ito ni Andres. Bawat bahagi nito, ayokong opisina, Gregorio. 11 taon kong pinanot kung ano ang ginagawang nga opisina sa matao. Sa halip, tinanggap ni Andres ang isang consulting role, 3 araw sa 1 linggo. Sinuri niya ang mga internal na sistema ng pananalapi, minarkahan ang napakakaiba, sinanay ang junior analyst, kung ano ang hahanapin, hindi lamang sa mga numero, kundi sa pag-ugali. Ang magabing pagtatrabaho, ang nakakandadong pinto, ang shredder na umaandar sa hating gabi, ang bagay na hindi lumalabas sa mga spreadsheet, ngunit nagsasabi sa iyong lahat. Pumupunta pa rin siya sa gusali halos gabi-gabi, dating ugali.
Minsan ay matatagpuan siya ni Gregorio sa lobby pagkatapos ng trabaho. Nakaupo sa isa sa mga marmol na bangko kasama ang kanyang paperback, nagbabasa sa ilalim ng ilaw ng chandelier na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ang natitira niyang sahot, bawat piso na higit sa kailangan niya para mabuhay, ay napunta sa isang scholarship fund sa University of the Philippines. Ang Eleanor Reyes Memorial Scholarship na ipinangalan sa kanyang yumaong asawa. Buong scholarship para sa mga first-generation college student na nag-aral ng Accounting o Finance. 2 estudyante sa unang taon, 4 sa susunod. Walang isang interview na ginawa si Andres. Tinawagan siya ni Natalie Foster ng 11 beses. Nagiwan ng mga mensahe ang ABS-CBN. Nagpadala ang umagang kay ganda ng isang producer sa kanyang apartment. Tinanggihan niya silang lahat. Hindi ko ginawa. To para sa mga kamera, sinabi niya, minsan kay Gregorio, nakaupo sa parehong basement break room kung saan nagsimula ang lahat. Ginawa ko ito dahil ito ang tama. Bumalik si Joey magsaysay sa Del Rosario Enterprises isang Lunes ng umaga nung Marso. Naglakad siya sa lobby na tasno at tuwid ang balikat. Unang ginawa niya ay huminto sa front desk at tinanong ang security guard kung nasaan ang opisina ni Andres Reyes. Natakpuan niya si Andres sa isang maliit na silid sa ikauniki palapag. Walang bintana, walang walnut na mesa. Isang mesa lang, isang laptop, at isang salansan naga-maga-file. Tumayo si Joey sa pintuan. Hindi makapagsalita sandali. Hindi niyo ako kilala? Sa wakas ay sabi ni Joey, hindi tayo nakita. Bakit niyo ako ipinaglaban? Tiningnan siya ni Andres. Huminga ng malalim. Dahil alam ko ang pakiramdam na mawala ang lahat at walang naniniwala sa iyo. Tumango si Joey. Pinunasan ang kanyang mga mata. Nagtrabaho. Siya na ngayon ang Director of Financial Compliance. Ang kanyang unang proyekto, ang pagbuwa. NG, isang whistleblower protection program. Upang walang sinumansa. Del Rosario Enterprises, ang kailangang mamili. Sa pahitan, NG, pagsasalita at pagpapanatili. NG, kanilang trabaho. Pinanggalanan niya itong Brooks Protocol. Sinabi ni Andres sa kanya na palitan ang pangalan. Tumanggi si Joy. Muling itinayo ni Gregorio del Rosario ang kanyang kumpanya. Dahan-dahan, matapat. Pinalitan niya ang kalahating board. Kumuha na bagong CFO. Isang babaeng nangnanggalang Sandra Ellis na gumugol ng 20 taon sa Department of Justice. Nagpatupad siya ng mga blind hiring practice. Lumika ng isang independent oversight committee. Binuksan ng mga libro sa quarterly external audits. Sila ni Andres ay naging magkaibigan. Tunay na magkaibigan. Ang uri na walang katuturan sa papel, ngunit may perpektong kahulugan sa personal. Isang bilyonaryo at isang dating janitor. Nagla-lunch sila tuwing Huwebes sa isang karinderya, 3 blok mula sa Torre. Laging pareho ang order ni Andres. Itim na kape at isang turkey club. Laking sinusubukang makbayat ni Gregorio. Hindi siya kailanman hinahayaan ni Andres. Nakaupo si Santiago Velasco sa isang pasilidad NG Federal na pitan sa Ilagang Luzon. Ang kanyang mga ari-arian, ang kondo sa Zurich, ang mga offshore account, 3 luxury car, isang yate na hindi niya sinabi kaninuman, lahat ay kinumpiska. Ang kanyang pangalan ay naging pinaikling tawag para sa corporate fraud. Sumusulat na ang Ma Business School. Namga case study. Ang pamagat ng isa na inilatala ng Ateneo ay ang mapirmang walang sumuri. Mayroon siyang 22 taon para pag-isipan kung ano ang nawala sa kanya at bakit. At dito nagtatapos ang kwentong ito. Ngunit bago ka umalis, may itatanong ako sa iyo. Naranasan mo na bang maliitin? Tiningnan na parang, wala ka ron. May alam sa iyong kalooban, ngunit walang makikinig dahil sa kung sino ka.
I-comment ang iyong kwento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. Kung tinamaan ka nito, pindutin ang like button. Ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito. At mag-subscribe. Dahil ang kwento sa susunod na linggo ay gagawing parang warm-up lang ito. Tandaan, hindi mo alam kung sino ang nanonood? At hindi mo alam kung sino ang magliligtas ng? Lahat sa 3 salita lamang. Kailangan mong marinig kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Ibabalik kita.